Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Pagpasok ni Christian sa sala ng malaking bahay ay tumambad agad sa kanya ang figura ng natutulog na asawa sa sofa. Nakaupo ito at nakahilig sa braso ng sofa ang ulo. Ang balat nito ay tila kay putla sa sinag ng ilaw sa living room. Bakit ba hindi na lang umakyat sa kwarto nila si Liana? Lumapit sa kanya ang kasambahay na marahil ay nagising nang marinig ang ugong ng sasakyan niya kanina sa labas ng bahay. "Sir, ipinagluto po pala kayo ng pagkain, Ma'am Liana. Iinitin ko po ba?" Tanong nito sa kanya. Muli siyang napasulyap sa asawa niya. Napabuntong hininga siya. "Hindi na. Kumain na naman ako sa labas." Nilampasan na niya ang kasambahay at akmang papanik na siya sa hagdanan. Subalit pahawak pa lang siya sa barandilya niyon nang ikuyom niya ang kamay at bumalik sa tapat ng sofa. Nagtaka naman ang kasambahay at napatingala sa kanya. Nalito siguro ito kung bakit siya bumalik. "Bakit dito natulog ang mom mo?" Tanong niya rito. "Kanina ka pa kasi hinihintay na dumating ni Ma'am, sir. I didn't ask her to wait for me." Tipid niyang sabi rito. Yumukod siya para buhatin ito. Ang isang kamay nito ay nasa likod nito at ang isa naman ay nasa ilalim ng mga hita nito. Bago siya humakbang ay nilingon muna niya ang kasambahay. "Huwag na huwag mong babangkitin sa mom mo na binuhat ko siya. Maliwanag ba?" Hindi niya gustong mabigyan pa ng ibang kahulugan ni Liana ang simpleng pagbuhat niyang iyon. Ayaw niyang bigyan ito ng muling pag-asa. Napakamot sa ulo ang kasambahay. Ano po ang sasabihin ko kapag nagtanong si Ma'am, sir?" "Sabihin mong nagpatulong ka sa ibang kasambahay." Tumango naman ito. "Sige po, sir." Umakyat na siya sa hagdanan at tahimik na dinala sa kwarto ang asawa at ibinaba ito sa kama. Hindi man lang ito nagising. Matiim niyang minasdan ang mukha nito. Napakaamo, napakaganda. Bahagya pang nakaawang ang mapupula nitong mga labi. At alam na alam niya kung gaano katamis ang mga labi nitong iyon. At kung gaano kasarap humalik at halikan. Ipinilig naman niya ang kanyang ulo. Pagkatapos niyang kumutan si Liana ay lumabas na siya at tumungo sa office niya dito sa bahay. Hindi dahil may kailangan siyang tapusin, kundi dahil ayaw niya lang makatabi ang asawa niya. Bakit ba palagi itong gumagawa ng paraan para makuha nito ang atensyon niya? Hindi naman nito kailangan maghintay sa sala hanggang sa dumating siya. Pero ginagawa pa rin ito. And for what? To get his attention again? Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang investigador na kinontrata niya upang hanapin si Liana Santiago. "Michael, ano na ang balita?" Tanong niya nang sagutin ng nasa kabilang linya ang tawag niya. "Mr. Williams, hindi pa po namin nahahanap si Miss Santiago." Mariim tumikom naman ang mga palad niya. Bakit hirap na hirap naman yata kayong hanapin ang isang taong hindi naman tahasang nagtatago? May bahid na pagsususpetsa sa timbre ng boses niya. Saglit na hindi nakaimik ang nasa kabilang linya. Bago ito humugot ng malalim na paghinga. "Gagawin ko po ang lahat para mahanap na si Miss Santiago." "How much longer do I have to wait before you find her?" Tinigasan na niya ang tinig para maipaabot kay Michael na seryoso siya sa layuning mahanap ang taong pinapatrabaho niya rito. "1 buwan. Napabuntong hininga naman siya. "All right, 1 month at least. Make sure you find her within the proposed time frame." Pinutol na niya ang tawag at ibinaba na ang cellphone. Si Liana ang gusto niyang pakasalan, ang ninais niyang maging asawa. Si Liana na apo ni Tatay Natoy at pinaniwala siya ni Liana na ito ang apo ni Tatang Natoy na sinadya niya sa liwanag ng kabataan. She pretended to be Liani
acted like Liani, told her the stories that only Liani know. Hanggang sa araw ng kasal nila ay buong buo ang paniniwala niyang ang apo ni Tatay Natoy ang pinakasalan niya. Akala niya ay tamang babae ang kanyang pinakasalan. Pero sa totoo lang, peke pala ito. Nakita niya mismo sa mga gamit ni Liana ang diary ni Liani Santiago. Nabasa niyang lahat at nalaman niyang si Liana Torres ay matalik na kaibigan ni Liani na nakilala ng huli sa bahay ampunan. Nakaipit din sa mga pahina ng diary ang mga sulat na natatanggap ni Liani mula sa lolo nito. Lahat ng sulat ay naroroon. Kaya pala ang dali lang para kay Liana ang magpanggap. Alam na alam nito kung ano ang dapat gawin dahil hawak nito ang lahat ng kailangan nitong malaman para makumbinsi siya sa makasarili nitong pagpapanggap. Hinding-hindi kita patatawarin, Liana. Mapapatawad lang kita kung tatapusin na natin ang kasal at magiging ex-wife na kita. Napaungol si Liana at mula sa patihayang pagkakahiga ay gumulong siya patagilid. Bahagya ng nagising ang kamalayan niya. Kahit nakapikit ay kumukunot pa rin ang noo niya. Nang makapa ng kamay niya ang malambot na kobrekama. Iminulat niya ang mga mata at nagtataka kung bakit nasa kama na siya. Sinong nagdala sa kanya doon? Ang alam niya ay nasa sala siya kanina at nakatulog na sa sofa. Tiningnan niya ang bahagi ng kamang inuukupa ni Christian. Bakante iyon. Wala sa tabi niya ang asawa. Hindi pa rin ba ito umuuwi? Bumangon siya at isinuot ang robas sa kalumabas ng kwarto. Bukas ang ilaw sa home office ni Christian at hindi tuwirang nailapat pasara ang pintuan at naiwang may maliit na awang. Nakahinga siya maluwang sa isiping dumating na pala ito. Lumapit siya sa pintuan. Isinandal ang likod sa pader katabi niyon. Papasok sana siya upang tanungin ang asawa kung gusto nitong magkape. Subalit narinig niyang may kausap ito sa telepono. Gaano pa ba ako katagal maghihintay bago mo siya mahanap? Nadigas si Liana na marinig ang boses ng asawa. Bumuntong hininga ito. All right. 1 month. Make it sure you find her within the proposed time frame. Natutup ni Liana ang tapat ng dibdib. 1 buwan. Sinabi ng investigador na mahahanap nito si Lian sa loob ng 1 buwan. Gumapang ang nakakasukang lamig mula sa kanyang talampakan, paakyat sa kanyang tiyan at gulugod. Pakiwari niya ay nahihilo siyang bigla. Ang lakas ng pagkabog ng dibdib niya. Kasabay ng pagkabog na iyon ay ang nanginginig ng mga kamay. Binalot ng nakakabinging katahimikan ang kabuuan ng home office ni Christian. Hindi na lang siya papasok sa loob na iyon. Baka maiyak pa siya kapag nakaharap niya ang asawa. Tumalikod na siya at akmang hahakbang pabalik sa kwarto nang biglang may sinambit si Christian na malinaw na nakarating sa tainga niya. Hinding-hindi kita kayang patawarin, Liana. Mapapatawad lang kita kung tatapusin na natin ang kasal natin at magiging ex-wife na lang kita. Bumagsak ang balikat niya at gumuhit ang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Mahapding-mahapdi na rin ang kanyang lalamunan sa pagpipigil na baka dumulas palabas sa mga labi niya ang matalas na hikbi niya. Ayaw niyang malaman ng asawa na narinig niya ang mga sinabi nito. Dating asawa. Gusto ng kanyang asawa na wakasan ang kanilang pagsasama. Wala talaga itong intensyong tutuhanin na lang ang pagsasama nila. Ayaw nito sa kanya at gustong-gusto na nitong makalaya mula sa kanya. Bumalik na siya sa loob ng kwarto nila at nagkulong sa banyo. Hinayaan niyang nakabukas ang shower para hindi nito marinig ang pag-iyak niya at ang tanging maririnig lang ay ang lagaslas ng tubig. Mahal na mahal niya si Christian. Kaya niyang ibigay dito ang lahat-lahat sa kanya. Pero akala ba nito ay hindi siya nakakaramdam ng pagod? Napapagod din naman siya. Akala ba nito ay hindi siya marunong masaktan? Nasasaktan din siya. Wala siyang magandang dahilan kung bakit nagpanggap siyang bilang Liani, maliban sa katotohanan sa mga kwento pa lang na matalik na kaibigan, ay humanga na siya sa lalaki. Nang makita niya ito ay umigting lalo ang paghanga niya kay Christian.
Nanaig ang kasakiman niya. Gusto niyang angkinin ang lalaki. Gusto niyang mapasa kanya ito. Nang pumunta ng liwanag ng kabataan si Christian, ay hustong naroroon siya. Nang mga panahong iyon ay hindi na rin niya alam kung nasaan si Liane, ang kanyang matalik na kaibigan. Bigla na lamang itong naglaho at wala itong dinala ni isang gamit. Matagal na silang umalis ni Liane sa bahay ampunan at nagdesisyong kumuha ng apartment na maririntahan. Kaya nang bigla itong naglaho, ay wala siyang ibang maisip na puntahan kundi ang liwanag ng kabataan. Nagbabakasakali siyang tutungo roon ang kaibigan. Pero bigo siyang mahanap ito. Hanggang sa imbes na si Lian, ay si Christian ang natagpuan niya. Isang buwan, ang sabi ng investigador, ay mahahanap na nito si Lian. Sa loob ng isang buwan, kilala niya si Michael. Alam niyang ito ang investigador na kinontrata ng asawa niya upang tutukan ang paghahanap kay Lian. Nakipagkita na siya roon kay Michael. Binayaran niya ito para lamang bagalan nito ang paghahanap sa kaibigan. Ang perang ibinibigay sa kanya ng asawa para sa pansarili niyang pangangailangan ay itinatago niya at inihuhulog niya sa bangko. Hindi naman kasi siya maluho at wala rin siyang gustong bilhin. Sapat na sa kanya ang mga mumurahing gamit, kaya malaki ang naitatabi niyang pera. Iyon ang pamnambayad niya sa investigador. Pero mukhang wala na siya magagawa sa ngayon para hadlangan ang paghahanap kay Lian. Nakakahalata na si Christian. Nagtataka na siguro ito kung bakit mabagal ang pag-usad ng trabahong ipinapagawa nito kay Michael. Isang buwan. Kumikirot na naman ang dibdib niya. Isang buwan na lang. Handa na ba siya? Handa na ba siyang pakawalan si Christian? Mariin niyang nakagat ang ibabang labi niya hanggang sa nalasahan na niya ang dugo. Nasugat na pala ang labi niya. Pero wala siyang maramdamang sakit dahil mas mahapdi ang iniindang sugat ng puso niya. Gusto ko lang ipaalam sa iyo magtatrabaho na ulit ako. Napaangat ang mukha ni Christian na kanina ay nakatutok lang ang mga mata sa binabasang libro. Nasa sala siya at nakaupo sa sofa. Ibinaba niya ang hawak na libro at inayos ang salamin sa mga mata. Sa kamatiim na pinakatitigan ang asawang nakatayo sa kanyang harapan. She looked distracted, and that expression made his brows fall together at the center. Nakapagtataka. Mailap ang mga mata ni Liana at hindi ito nakatingin sa kanyang mukha. Sa halip ay tila may malalim itong iniisip. What's wrong, Liana? Tanong niya rito. Hindi naman ito kumibo sa kanya. Hindi siya nito narinig. Liana. Ha? Lalong nagsalubong ang mga kilay niya. May nangyari bang hindi niya alam? Hindi normal ang ikinikilos nito. Why would you want to work all of a sudden? Bago sila ikinasal ay nagtatrabaho ito bilang sekretarya sa isang medical clinic. Nag-resign lang ito ilang araw bago ang takdang petsa ng kanilang kasal. Tapos ay hindi na ulit ito nagtrabaho. Hindi pa ba sapat ang perang ibinibigay ko sa'yo? Namilog naman ang mga mata nito. Hindi naman pera ang dahilan kung bakit gusto ko uling magtrabaho. So you just want to work, yun ba? Puno ng sarkasmo ang boses niya. Nagyuko naman ito ng ulo at mahinang tumango sa kanya. Saan mo naman planong magtrabaho? Huminga ito na malalim at pinuno ang dibdib. Kung sasabihin ko sa iyong bigyan mo ako ng trabaho sa kumpanya mo, alam kong hindi ka papayag. Mapang-uyam niyang tinitigan ito. Your guess is correct. I wouldn't want to hire you. Mariin niya itong tinitigan na puno ng disgusto ang makikita sa mukha niya. You will never be my secretary, Liana, kung yan ang pinapangarap mo. Gusto ba sana nitong alukin niya ito sa William Corporation magtrabaho? At dahil pagiging sekretarya ang papel na ginagampanan nito sa dating trabaho, ay iniisip ba nitong iyon din ang ibibigay niyang posisyon dito ngayon? Iyon ba ang bagong estratehiyang naisip nito para mapalapit sa kanya? Nahulaan ko nang hindi ka papayag
Kaya hindi na ako umasa. Hindi na rin ako nagbabaka sakali pa. Nakausap ko na naman ang founder ng bahay ampunan. Binigyan niya ako ng trabaho at magsisimula na ako sa Lunes. Tumaas ang mga kilay niya. Nagpatong-patong na ang gatla sa kanyang noo. Hindi man lang ito sumubok na makapasok sa kumpanya niya. What are you up to, Liana? May pinaplano ka ba? Wala akong masamang pinaplano. Kung iyan ang ikinatatakot mo. Kailangan ko lang ng trabaho. Gusto ko lang magtrabaho. Umalsa ang isang sulok ng mga labi niya. Kahit hindi sabihin ng asawa niya, ay alam niyang may binabalak itong gawin. Pero kung ano man ang binabalak nito ay malalaman niya rin. Fine, if that's what you want. Gigil na wika niya rito. Tumango ito at tumalikod na agad. Nawala ang mapang-uyam ng ngiti sa mga labi niya nang talikuran siya ng asawa. Ano bang problema nito? Bakit ba tila wala ito sa sarili? Tapos nang pirmahan ni Liana ang kontrata para sa bago niyang trabaho. Subalit hindi niya pa rin makuhang tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Nakayuko pa rin siya at nakatingin sa pinirmahang papel. Gusto niyang magtrabaho dahil ayaw niyang iasa ang lahat sa asawa niya. Lalo pat batid niyang kapag dumating na si Lian ay wala na talaga siyang aasahan dito. Naku Liana, mabuti naman at dito mo naisipang magtrabaho. Namiss ka namin. Wika ni Melissa, isa ito sa mga social worker na nagtatrabaho sa liwanag ng kabataan. Napangiti naman siya. Namiss ko rin naman kayo. Maya-maya ay naisip niya magtanong tungkol kay Lian. Melissa, nagawi ba rito si Liani? Hindi naman. Wala na nga kaming balita sa isang yon. Ano na kaya nangyari sa kaibigan mo? Hinahanap mo pa rin ba siya? Hindi niya alam kung tama bang makaramdam siya ng tuwa sa isiping hindi pa rin nagpapakita si Lian. Kung nasaan man ito ay sana manatili na lang ito roon at huwag nang bumalik pa. Oo na, masama na siyang kaibigan. Pero ano ba ang magagawa niya? Mas malaki ang takot sa dibdib niya. Natatakot siyang mawala na sa kanya ng tuluyan ang asawa niya sa oras na magpakita si Liani. Napakislot siya nang tumunog ang kanyang cellphone at tumatawag si Annie. Nagpaalam na siya kay Melissa at lumabas ng silid sa katumungong pasilyo. Doon niya sinagot ang tawag. Annie, napatawag ka. Ate Liana, nandito ako malapit sa liwanag ng kabataan. Tumawag ako sa bahay niyo. Ang sabi ng kasambahay niyo ay nasa bahay ampunan ka raw. Busy ka ba? Napangiti naman siya. Mabait si Annie. Ito ang napangasawa ng kapatid ni Christian na si Clark. Di hamak na mas bata kumpara sa kanya si Annie. 18 lang ito na mabuntis ito ng kapatid ni Christian. Ang pagkakaalam niya ay tagapagmana lang noong una ang gusto ni Clark. Ngunit pumintig ang puso nito kay Annie. Nahulog ang loob ng dalawa sa isa't isa at nagpakasal. Ngayon ay masaya na ang mga ito. Busy? Hindi naman. Nasaan ka ba? Pupuntahan kita. Sa Lunes pa naman ang unang araw ko dito sa trabaho. Nasa coffee shop lang, malapit lang sa liwanag ng kabataan. May pinuntahan kasi ako. Naisip kong makipagkita na rin sa'yo. Alam ko kung nasaan ang coffee shop na yan. Mga 5 minuto siguro ay nariyan na ako. Pagdating niya sa coffee shop ay nakita niya agad ito. Nakita rin siya nito. Kumaway ito sa kanya. Ngumiti siya at nilapitan ang babae. Maupo ka muna ate. Tumango naman siya at inuko pa ang bakanting silya. Kamusta ka na? Tanong naman niya kay Annie. Okay naman, ikaw. Kumusta ka na ate Liana? Pareho pa rin ng dati. Napasulyap ito sa manipis niyang tiyan. Wala pa rin kayong nabubuo ni Christian? Hindi nito tinatawag na kuya si Christian dahil nasanay itong tawagin ang huli sa pangalan lang nito. Walang kaalam-alam si Annie na kaya hindi sila makabuo ng kanyang asawa ay dahil maingat si Christian sa pakikipagniig sa kanya. Obviously, her husband didn't want to have a baby with her.
Lumingap sa paligid si Annie at halos pabulong ang sunod na sinabi nito. Ang hina naman pala ng similya ni Christian. Hindi malaman ni Liana kung ngingiti ba siya o iiling na lang. Baka kasi puro trabaho si Christian, kaya hindi kayo magka-baby. Hindi ba wala pa kayong maayos na honeymoon? Parang nabanggit sa akin ni Clark na kinansela raw ni Christian ang honeymoon trip niyo dapat dahil nagpatong-patong ang trabaho sa William Corps. Hindi totoo iyon. Hindi trabaho ang dahilan kung bakit ikinansela nito ang honeymoon nila. He canceled it because he learned the truth about her at doon na nagsimula ang pagkamuhi nito sa kanya. Magbakasyon kaya kayo ate? Umiling naman siya at tipidang ngumiti rito. Saka na lang kapag hindi na busy si Christian. Pinukol siya na matiim na tingin ni Annie. Ayaw mo bang magkaanak na ate? Gusto naman. Gustong gusto. Kung alam lang ni Annie kung gaano siya kasabik na magkaanak na. Gusto niyang magkaroon ng buong pamilya. Iyon ang isang pangarap na inaasam-asam niya. Dahil wala siya nun. Pero ayaw nga ni Christian. Baka mga 1 o 2 taon pa siguro bago namin tutukan ang paggawa ng baby. Pagsisinungaling niya rito. At nasasaktan siya. Nasasaktan siya dahil alam niyang imposibleng dumating pa ang araw na mabuntis siya ni Christian. Basta ate, kapag nabuntis ka na, sabihan mo ako kaagad ha. Ang hirap palang ngumiti kung ang tanging gusto niyang gawin ng mga sandaling iyon ay umiyak. Pilit niyang itinutulak sa likod ng lalamunan ang mabigat na emosyon. Oo naman, ikaw ang unang makakaalam. Aniya kay Annie. Kumurap siya at pasimpleng tumingala para huwag mamuo ang luha sa sulok ng kanyang mga mata. Nagkwentuhan pa sila ni Annie hanggang sa inabot na sila ng pagdilim ng kalangitan at nagsimula na talagang umulan. Hala ate, gabi na pala at umuulan pa oh. Tawagan mo na kaya si Christian. Magpasundo ka. Mabait naman ang asawa mo, hindi ba? Tiyak na wala pang 10 minuto narito na kaagad yun. Lihim na kumuyom naman ang kamay niya. Mabait naman talaga si Christian. Mabait ito sa lahat ng tao maliban sa kanya. Tawagan mo na ate. Nahihiya ka ba sa akin? Nanunukso pa ang mga kislap ng mga mata nito. Gumuhit naman ang pag-aatubiling ngiti sa mukha niya at napilitang tawagan ang asawa. Christian? Bantulot niyang sambit sa pangalan nito nang sagutin nito ang pagtawag niya. Anong gusto mo? Ang boses nito ay kasing lamig ng yelo. Pilit niyang nilunok ang malaking bara sa kanyang lalamunan. Napasulya pa muna siya kay Annie. Ngiti-ngiti ito sa kanya. Akala talaga nito ay okay sila ni Christian. Ano kasi, nasa coffee shop ako. Malapit sa bahay ampunan. Igabi na at umuulan pa. Naisip ko lang na baka pwede mo naman akong puntahan dito. Ang hirap kasi makakuha ng taxi. Habang sinasabi ang mga iyon ay napapadiin na rin pala ang isang kamay niya sa tuhod. Doon siya nakakakuha ng lakas ng loob. At sinong may kasalanan kung bakit ka napadpad dyan? Matigas na wika naman ni Christian. Natulo siya sa kinauupuan dahil sa malupit na paraan ng pagkakabigkas ni Christian sa mga katagang nanunula sa bibig nito. Nadistorbo ba kita? Pasensya ka na. At pinindot na niya ang end call. Ano ate? Susunduin ka na ba ni Christian? Gusto niya matawa na mapakla. Gumuhit na naman ang kirot sa dibdib niya. Nakakapagod. Pagod na siyang maramdaman ang kirot na iyon na naging parte na ng buhay niya. Buhat na matuklasan ni Christian ang tungkol sa kanyang kasinungalingan. Hindi busy siya. Nabura ang ngiti sa mukha ni Annie at napalitan iyon ng pag-alala. Ate Liana, may problema ba kayo ni Christian? Wala no, okay lang kami. Kinuha nito ang cellphone at tinawagan ng asawa. Kami na lang ni Clark ang maghahatid sa'yo pa uwi ate.
Tumango naman siya. Wala na siyang natitirang lakas para tanggihan pa ito. Okay, sige. Salamat. Pagdating ni Clark ay hindi na ito nagtanong pa. Pakiwari niya ay may alam na ito sa totoong sitwasyon nila ni Christian. Hindi na rin nagsalita si Annie sa buong durasyon ng biyahe nila. Wala siguro itong maapuhap na sabihin. Nakatulog na siya at ginising na lang siya ni Annie nang nasa harapan na sila ng gate ng bahay nila ni Christian. Nagpapasalamat siya sa mag-asawa at bumaba na. Nang nasa loob na siya ng bahay ay napaigtad siya. Nang biglang umahon sa sofa ang malaking bulto ng tao. Si Christian. Napakatangkad nito. Lumakad ito papalapit sa kanya. Hinawakan siya nito sa isang braso. Sino ang naghatid sa iyo? Lalong pinatalas na madilim na sala ang linya ng panga nito. Hinila niya ang braso at umurong. Bakit gusto mong malaman? Natigilan naman si Christian. Matagal muna itong nakipagtagisan ng tingin sa kanya bago ito tumalikod. Kinuha nito ang susi ng sasakyan na nakalapag sa mesa at iniwan na siya sa sala. Umakyat na ito sa hagdanan. Bakit dala nito ang susi ng sasakyan? Susunduin ba dapat siya nito? Umiling siya. Imposible iyon. Baka kakauwi lang nito galing sa opisina. Isa pa. Sa lamig ng boses nito kanina ay malinaw na ayaw nitong puntahan siya. Huwag kang umasa, Liana. Mas lalo ka lang masasaktan. Aniya sa sarili.